Alam niyo yung bentahe nito? Kung saan dito, sa may dugtungan na to, mas nagiging matibay kasi isipin nyo naging dalawa na. Sa ganitong klase ng fascia board natin, pwede naman po kayo gumamit ng ganito o kaya naman meron ding buo. Pansin nyo dito, ito yung sinasabi ko na dinidikit na lang natin siya dito sa loob. May nagsasabi nga na kahit nawala na ito, pero para sa akin, kasi dito na kinakapit yung ating gutter, at ang puwersa usually ay nandito talaga. Kapag nandun ka sa ibabaw ng roof natin, ang puwersa kasi niyan lagi nasa dulo, hindi dito sa unahan. Kaya nga po ganyan yung setup niya. Pedestal yan, na kung saan hindi na bakal yung ginagamit namin sa pedestal. Ngayon, pagka naidiretso yung column natin pataas, doon na natin kinakapit itong mga channel bar natin. So pagkatapos noon, popormahan naman natin kagaya ng ganito na ginawa natin. Bakit nga ba ganun na lang katuwid? Bakit nga ba ganun na lang yung pagkayari niya? Na kung saan, bakit nga ba sa umpisa pa lang inaayos na namin? Okay, ganda araw. So ito na, proyekto natin dito sa Santiago Isabela Project. Tapos na ngayong pagbabakal natin sa taas. Full weld na lang sila. Mamaya titingnan din natin yan. Para at least makita ninyo. So dito tayo. Tingnan muna natin dito sa may pinaka right side niya. So ayun yung open window or open corner glass. Itong part na to. Diretso yan hanggang sa taas. So bali eto, ni-close natin siya ng stiffener. Ayan, meron tayo stiffener dito. So yun naman, diretso lang talaga yung beam natin. Tapos may column tayo dito, sa stiffener. Diretso dun sa taas. Oops, asa yung harness nyo na naman boys. So yung fascia board natin is 2x6 na dalawa. Pinagdugtong. So may mga advantages, mayroon din disadvantages sa mga ganon. Pero isang bagay lang dyan, minute yung 12 inches na lapad ng fascia board. So usually yun talaga yung ginagawa ng karamihan, ginagawa din natin. Pero alam niyo yun, yung may mga choices din kasi yung mga clients natin na kailangan natin i-consider. So ito yung yung garage, itong part na to. Ayan napakaluwang So ito na siya. Wala na mga palitadas sa mga bigat tsaka mga columns natin. So papakita ko rin yan sa mga ibang videos natin. Kasi sabi nung karamihan, paano daw yung mga tayo yung nagpatayo. So tayo nagpatayo dito kasi yung mga previous videos natin kumbaga turnover lang sa atin. Okay, so ito yung CHB na order ni Engineer Mel dyan. Ayan Pesco. D4 tsaka D6. Pero itong D6 di ko alam kung saan galing. Pero follower din daw natin yan, yung pinanggalingan yan. So shoutout sa follower natin. Naka-primer na rin sila sa may bulada nila. Daw sa bulada, tapos yung mga purlins natin. So bali 3 welder na yun nasa taas para matapos kaagad. So ito na yung kinuha natin na lapad niya. D6. So 15 cm din to. Na kumbaga inipit na natin itong CHP natin kasi yung perimeter kasi natin or yung nakapalibot dito ay 6 inches. So ang ginawa natin dito, inuna muna yung CHB laying neto tapos nilagay na natin tong buhos nung para dito sa may corner. Ayan, both side yan kasi wala nang column dito Diretso glass na ito. Seamless na glass yan. So ibig sabihin, nag-connect yung nasa may left and right na glass. Or sabihin na natin nakakanto, 90 degrees. So ito yung ginagawa ngayon, yung hagdan natin. Ito yung sinasabi ko, medyo titingnan natin kung medyo stiff siya. Pero ito naman yung naka-indicate sa plano. Ito nakataas talaga to kasi tataas pa yung flooring na ito. So kung titingnan natin, halos nakataas ng 40 cm. Tapos doon na mag-i-start yung riser natin. Sorry. So yan na. Bali, ayun yung mga abang din naman natin dyan. Tapos ito may abang naman, kaya walang problema. Yan. Pasilip na rin natin yung mga columns natin.
Ito, walang mga palitada na to. Lahat naman ng mga poste namin dito, wala ng mga plastering. Yan. Para sa maniwala at kahit hindi. Lahat ng mga to, matindig yan o kaya nakatuwid. So, saludo talaga ako sa mga tropa natin, sa leadman natin or sa foreman natin at saka kay engineer natin syempre. Isang bagay lang naman dyan, talagang inasinta ng husto. Ganun lang naman yan. Tuwid na tuwid yan kasi pag nagli-layout kami, diretso talaga yung butterboard natin. Then yun na yung magiging basehan. Ganun din sa mga sa may mga biga. Pero itong biga kasi natin, hindi naman na to makikita. Pero ang sinasabi ko lang kung saan banda yung mga naka-expose, kagaya nung nasa labas, yung mga yan ay hindi na ho mapapalit agad. Ako, ito na, hindi pasado yung pag-akyat natin pag ganito. So dapat yan, dalawang kamay at walang hinahawakan. So pagka kumukuha ng SO2, matatakel yan. Okay, so dito na lang sa pay portion na to, tapos yung mga partitions lang naman na. Yung lalagyan na CHB. Kasi spandrel na nga eh. So, kasi yung spandrel na ito, diretso. Hindi siya yung madingan naka-ingkel dyan spandrel na ito eh. Nga naka-kanto, nga naka-eskwala. Diretso siya. So, manoti sukat natin ka na dyan 11 sa. 11, 12. Nasa 11 o kaya 12. Diretso yun. So, ipapafabricate ni client natin yon dun sa supplier na buo. Kasi yung dito sa may portion na to, kayam, Raymond? Aglaying ni Raymond. Itong portion na to, ayan, mula doon hanggang dito, ay diretso na spandrel. Kasi lahat ng spandrel natin dito, kumbaga, lahat pa diretso. No? So, hindi ka makikita doon ng naka 95 degrees or 45 degrees. Kundi buo talaga. So, yun. Yan, mga columns natin, oh. Kahit na may mga siruho yan. Yung mga siruho na yan, basic lang yan. Ginagrind lang ni Raymond yan. May tiisan ni Raymond ka. Okay. So, dito, partitions lang naman na. And okay na. So, dito sa may portion na to, ayan, pasintabi po, ano. Mali talaga yung pag-akyat natin ng hagdan. Dahil, hindi ho po pwede yun. Dapat dalawang kamay. Ito may sagrad dyan. Ito yung 2x6 na dalawa. So yan po yung ginamit na pang fascia board natin. So usually meron naman nabibili na buo na 2x12 or 2x10. Pero ito, syempre may mga layunin, may mga aim. Yung bawat mga paglalagay niyan, may mga kailangang i-consider mga kamusta. No? So, mas matibay nga lang kasi talaga to kung i-compare natin. Pero may mga disadvantage at meron din naman bentahe. Okay? So, ayan. Itong mga to ay ang distansya ay 60 cm. So, center o kaya gilid, naka 60 cm talaga yan. So, gumamit tayo dito ng channel bar na 2x4 and C-foil lens na 2x3. So, yan po yung mga ginamit natin dito. Ayan, ito yung tinatawag natin na fascia board. So, itong fascia board na to, ang ginamit natin dito ay 2x6. Ito siya. Ayan, by 1.5. So, napakatibay, no? Ngayon, itong 2x6 by 1.5 na to, ang niyari natin dito ay magkarugtong na ho. So, ito yung isa, tapos nandito yung isa. Alam niyo yung bentahe na ito? Kung saan dito, sa may dugtungan na to, mas nagiging matibay kasi isipin nyo naging dalawa na. So yun ang bentahe na itong mga C-foil lens na ganito, na kung saan ginagawang mga fascia board. So may mga disadvantage din, alam niyo kung ano. So sasabihin na rin natin ay yung kung sakali po na nagtaklob kasi to, na-expose sa tubig naman, o kaya yung moisture naman, ang nangyayari dito nagsisimula yung kalawang. Lalo na kapag nakikita yung mga welding na ganyan. So ngayon, ito kasi pag wineldingan mo to, hindi mo na ma-primeran yung kabilang banda. So yun lang naman disadvantage niya. Napapansin nyo na primeran na to, primer niya ay epoxy primer. No? So yan po yung ginamit natin dito. At sa ganitong klase ng fascia board natin, pwede naman po kayo gumamit ng ganito o kaya naman meron ding buo. So yung mga ganong
mga materyales ay available din naman po. Parehas lang mga kamusta, no? Pero kung sa tibay lang, kung dugtong na ganito, mas matibay talaga kasi isipin nyo meron siyang nakalagay sa gitna. Okay, 60 cm. So, kina-check natin to kung tama. Ayan, no? So, kung pupunta ka sa middle, naka 60. Pag dito naman, 60 din, syempre. So, yan po yung ginamit natin dito. So, yung 60 cm na yon, dapat yan dire-diretso, no? At magkakasunod lang. So, dito, meron tayong sagrad na tinatawag. Ayan. So, yung sipay lens natin na to, P1 pa ay may glitch na rin pala to. So, may glitch na rin siya. So, yan na lang. Talagang primer na lang and then latag na ng ating bubong. So, okay na. So, dapat importante yan mga kamusta. Dapat tuwid din. Nakatanse para lahat ng mga tech screw natin ay magkakatapat. So, pansin nyo dito, ganito lang siya magdugtong. No? So, ito yung sinasabi ko na kapag nagdugtong tayo ng ganito, makikita niya talaga na mas matibay at saka makakasiguro kayo kung ganitong tugtong siya. No? So, 2x6 na dalawa, yan yung ginamit natin dito na sipay lens. Tapos, ang kapal pa niya ay 1.5. So, napakatibay mga kamusta. No? So, sa ganitong uri ng paglalagay ng fascia board natin, sa importante, hindi yung naglagay ka lang, tapos walang mga bracing. So, importante may mga bracing tayo. It's either corrugated o kaya naman angle bar ang ginagamit natin. Okay? So, ayan na. At ang gagawin lang naman natin dito, weldingin dito sa may bandang labas kasi kailangan ipantay mo to. Hindi po pwedeng hindi pantay yan. Tapos sa kabila naman, kung saan, dun sa may sipay lens natin na kung eto yung naka-expose, dun din natin siya kinakapit. Okay, so pansin nyo dito, ito yung sinasabi ko na dinidikit na lang natin siya dito sa loob. So, ganyan na ganyan ang sitwasyon at may itsura niya. So, bali yung mga ganyang setup, mga kamusta, kailangan talaga naka-full weld yan. Kasi kung hindi yan naka-welding na maayos, ay may possibility na kakalas. No? So, yun lang naman yung kailangan dyan. Sa pang bagay dito, ito yung ginagamit namin pang brace natin. It's either ganito yung setup mo o kaya naman angle bar. Yung angle bar kasi natin, dito natin siya kinakapit, dito at saka dito. So, yun yung mga ganong klase ng pamamaraan ay po pwede. Pati na rin ganito. Ang kagandahan naman pag corrugated mga kamusta, napakadaling i-set up. Yun lang yung kagandahan niya. So, sa bandang dulo na ito kasi, ito kakapitan pa nila ng angle bar yan. So, dito sa may likod na kasi pag dito hindi na pwede. So, set up sa likod, tapos dito sa may dulo na. So, sa likod naman, itong pinaka-sipay lens natin dito sa dulo. Ang ginawa natin dyan, pansin nyo dito, sa may portion na to, ito, yung C niya nakaharap doon sa taas, kung saan yung elevation niya mas mataas doon. Itong pinakamababa na portion kung saan dito natin nakalocate yung ating gutter, nakatalikod siya. Kasi nga, ang aim namin dyan ay nakataklob na dito para at least pagka nagdugtong yung sipay lens natin dito sa may fascia board natin, ay meron ding nakakapit dito sa may sipay lens natin sa pinakadulo. Napakalakas niyan. May nagsasabi nga na kahit na wala na ito, pero para sa akin, kasi dito na kinakapit yung ating gutter, at ang puwersa usually ay nandito talaga, kung saan ba yung nakadulo, kung nasaan yung pinakadulo at saka saan yung pinakakanto. No? So yun yung mga paraan natin na at least mas maging maayos yung trabaho. So itong mga to, syempre mapra-primeran pa naman yung mga yun. Kasi sa ngayon, naglalagay muna sila ng bracing, sinisiguro muna nila na tuwid talaga bago nila secure yung, kumbaga, ma-primeran at saka masabi natin na ayos na. Alam niyo po yan, pagka wala kasing harness yan, isang bagay dito, kuryente, hinahawakan nila. Yan, so pasensya na kayo dun sa may unang part ng mga videos namin na kailan lang, no? Yung parte rin lang ngayon dito. Kailangan talaga naka-harness ang tropa. So, kanina, bago ako nagsimula, talagang biniling ko muna sila. So, sa ngayon, ayan, pasuotin natin ng harness. May mga harness naman sila dito, pero pagkatanghali daw, alam niyo yun, medyo tumatakas na. So dito sa may portion na to, nakaharap doon yung kanyang C, nakaganyan. So kumbaga, ito yung sipay lens natin, nakaganyan siya. So ang setup niyan ay paganon talaga. Kasi yung puwersa, usually, ay nandito sa may dulo. Kapag nandun ka sa ibabaw ng roof natin, ang puwersa kasi niyan lagi nasa dulo, hindi dito sa unahan. Kaya nga po ganyan yung setup niya. Ngayon, dito sa may pinakadulo naman,
Etong zipper lens naman natin, nakalagay na sa likod. Kasi nga, meron pa tayong fascia board na kung saan tataklob naman siya. So, magiging buo na siya. So, yan yung setup na ginagawa namin. Usually, sa mga pinakadulo kung saan nakalocate yung ating gutter. O kaya naman, tinatawag natin na yung sa may portion ng bulada. Ito na yung bulada na kasi ito, 1 meter yan. So, ganyan na ganyan yung setup natin mga kamusta. At hindi yung, or pwede rin naman na ganun yung setup, na dire-diretso na ganito. Pero ito na yung kalimitan na ginagawa namin. Depende na lang kung ano yung nakasanayan ninyo mga kamusta. Na alam nyo na mas matibay. Pero kung magbabase tayo dun sa mga ginagawa natin, ito, usually, pedestal yan. Na kung saan, hindi na bakal yung ginagamit namin sa pedestal. Ayun, sinasama natin sa buhos. Ganyan. So, yung pedestal namin na yan, ginagawa muna namin yan, binabakalan muna namin. Yung continuity ng column na yan, diniretso na namin pataas. Ngayon, pagka naidiretso yung column natin pataas, doon na natin kinakapit itong mga channel bar natin. So, pagkatapos noon, popormahan naman natin, kagaya ng ganito na ginawa natin. So, yung pagporma na yan, gamit lang din yung Suntec PP plastic board. Tapos, diretso buhos na yan. Nakakapit na yan mga kamusta. No? So, usually kasi ang ginagawa na lang dyan, diretso na lang yung asinta, kumbaga ni-interlock, tapos yung dowel niya, yun na pinapatungan. Pero ito, makakasiguro ko na mas matibay yung ganyang pamamaraan. No? So, yan yung ginagawa namin, kinakapit namin sa roof beam natin. Tapos, naglalagay kami ng pedestal. Okay, so dito, ni Jonel. Ayan, si Jonel. So, gaano nga ba ka-importante yung lintel beam na nandun? So, ito yung ginagawa namin. Dito, pansin ninyo, may bakal dito sa may portion na yan. Yung ginagawa ni Jonel, ayan, pakita man Jonel, ituro man. Ayan, ito. Itong continuous na bakal niyan, column to column. So, dati abang na tanwin, meron na siyang abang na kung saan tatlo. Kung saan dyan natin ilalagay yung C na ties natin. So, bali, ang lalagay natin dyan ay lintel beam. So, yung lintel beam na yan, dahil may opening ang portion na to, ito window yan, including yon ay window. So, window lang ng CR yon. Ito naman, window dito sa may portion na to. Pero bakit kami naglagay ng lintel beam? Eh, meron naman nakalagay dito, continuous na yan. Sa lintel beam natin, kahit na maliit o malaki yung ating mga opening, lalo na kapag mga windows, doors, ay napaka-importante ho niyan pag naglalagay tayo. Pag naglagay ka ng column, dapat nakaabang na rin yung ating mga dowels para sa lintel beam natin. So dapat yan, may continuity, magkabilaan doon sa may columns na magkabilaan. So ganun ka-importante yan. Iniiwasan natin dito yung load na kung saan napupunta sa mga windows imbes na napupunta doon sa mga lintel beams natin. Kasi kahit naisipin natin, 2 patong na lang yung may lalagay sa taas. Pero may possibility pa rin babagsak dahil kailangan may lintel beam na pinapatungan. So ganun ka-importante ang lintel beam natin. Kasi mapapansin niyo yung mga windows ninyo kung may mga cracks po yan sa may mga bandang kilikili o kaya kanto-kanto. Kasi nga walang naglalagay ng lintel beam o kaya naman hindi sila naglalagay ng lintel beam. Pero usually gumagamit din ng lintel beam yung mga iba nating mga kasamahan sa construction. Okay, tingnan natin dito. Yan, pakita mo nga dito sa may column natin. Column to column ha. Yun, column to column. So, pansinin niyo yan, tuwid na tuwid ho yan. Ito yung proyekto na kami po nagsimula at kami rin po itatapos. No? So, syempre, isang bagay lang dito mga kamusta. Ang gusto ko lang maging usapin natin dito ay bakit nga ba ganun na lang katuwid? Bakit nga ba ganun na lang yung pagyari niya na kung saan, bakit nga ba sa umpisa pa lang inaayos na namin? Ang aim kasi namin sa bawat columns na to, lahat ng mga columns na to, ayan, kita ninyo, walang mga lobo, may mga lubog man na ganito, okay, may mga nakausliman na maliliit na ganyan, madadala yan sa grind na lang. Wala nang plastering po yan. Ang iniiwasan namin dito, yung pagkapak ng mga palitada, at the same time, doble trabaho. Diba? Saan ka pa? Kung sakaling maganda na yung column mo, tapos maganda rin yung tindig niya, ibig sabihin, malilesen yung trabaho, tapos hindi pa magkakaproblema yung kliyente natin. At ganun din naman sa atin, di tayo magkakaproblema. No? So, ganun lang yun. May aim tayo sa ganung paraan, kung saan pare-parehas, win-win situation o makikinabang
ay yung syempre yung nagpapagawa at tayo na gumagawa. Kasi hindi na yung paulit-ulit mong ginagawa na kung saan pagka natuklap dahil kulang sa preparation, minsan napapabayaan sa preparation o kaya mali yung preparation. Kasi kahit na gaano kalaki at gaano karunong yung ating mga mason minsan ay may mga nakakaligtan na porsyon. Kasi ang mga columns at saka beams kasi natin usually yan po yung mga isang bagay na napakadulas. Kasi pagka binuhusan yan, tinanggal mo yung forma, makintab, madulas. So, pagka tiniktikan mo naman, hindi naman po pwede. No? So, kailangan natin consider yung mga yan at kailangan natin sundin kasi nasa structural code yan, mga kamusta. Okay, so ito yung portion na kung saan salamin. Buo yan hanggang sa taas. So, paano yung diskarte namin pagka ganito na open lang pala yung kanto? O kaya naman, sabihin natin na walang column dun sa may kanto na yan. Ayan, walang column yan. So, ganito yan. Dito sa may portion na to, may column tayo. Ayan, lapit mo nga, Orly. Ayan, may column tayo dyan. Tapos dito sa kabila naman, may column din tayo dyan. So, seamless setup. O kaya naman, yung salamin natin dyan, diretso na. Ibig sabihin, walang column na nakakapit dun sa pinakagitna. Wala din sa taas. So, yung kanto niya, wala yan. So, yung column natin yan, diretso dun sa may column natin doon. Tapos, column natin dito, diretso dito. So, ganun yung setup niyan, mga kamusta, na kung saan diretso po yan. Although, hindi pa yan natapos, kung nakikita ninyo, kasi ang ginagawa na namin dyan, binubuhusan namin, diretso na ho yung paglalagay kasi namin dyan para hindi visible yung column na nakalagay o hindi nakikita. So, yung thickness ng CHB na ginamit namin dyan, na D6, ay yun na po yung ginamit namin na thickness din o kaya lapad din ng ating mga columns. So, naging seamless na siya. Wala kang makikita na column. Nakala mo, diretso pader na. So, dito naman, gumamit tayo ng 16mm na apat na vertical, no? So, yun yung ginamit natin from footing natin hanggang dito sa taas. So, 7.5 yung ginamit natin dyan. Tapos dito naman, magkakaroon na lang tayo ng splicing. So, staggered yung gagawin natin dyan para sigurado na matibay. Okay? So, ito, abangan nyo yan. Ito yung corner kasi niyan. Dito sa may portion na to. Bali, ang makikita mo dyan ay salamin na. Okay? So, dalawang column lang ilagay nyo dyan kung sakali. Pero, dapat, kung sakali po na gumagawa kayo ng mga ganito, dapat po yan, nagtatanong kayo sa mga expert o kaya naman sa mga structural engineer natin na pasado sa paggagawa natin. Kasi baka mamaya, bumigay naman yung ilalagay nyo salamin. Sayang naman po yung gastos natin. Okay? At kung ano yung salamin na required and including na rin yung framing na gagawin natin dito o kaya gagamitin natin. So, kung mapapansin nyo, kanto to. Napakaganda, no? Tapos ang setup ng bahay, meron siyang salamin dito sa may pinaka-middle. So yung column natin nasa both side yan. Kaya pansinin nyo, may awang dito na kung saan nakahang yung ating biga dun sa taas. Pero may column na nakaabang yan. So mapapanood yan sa mga videos natin kung ano yung setup natin. At abangan ninyo kung paano yung setup namin yan. So itong portion na to, ito yung pinaka-front. Yan, dito yan. So, makikita nyo natin yung ganda ng spandrel dito kasi dire-diretso yan. Hindi siya naka 45 degrees o kaya naman naka 90 degrees. So, hindi ganun yung setup niya kundi vertically or pag nakaharap pa dito, horizontally setup na nakaganon, nakalatag. So, pag nandito ka naman sa may pinaka right side natin, na kung saan nakalocate yung garage natin dito sa may portion na to. Tapos may balcony tayo doon sa taas. Makikita mo na padiretso siya na gano'n. So, gano'n na yung setup niyan. So, abangan ninyo mga kumusta, no? Itong roof natin, nakabagsak lahat doon. Bagsak lahat doon yung tubig natin. Bali, naka-streamline lang ho yan. So, ito, mas mataas tong portion na to. Halos nasa 80 cm yung taas niyan. Or 60 cm, sorry. No? Tapos, nag-drop na tayo dito. Okay? So, abangan nyo ito mga kumusta. Proyekto natin dito sa may Santiago Isabela project.